Ibigay todo yan, may ikot-ikot pa yan. I just say that, sabi nga dun sa song, live life right by my side. So, tingin sa katabi, hindi yan nakatingin sa'yo. Hindi yan nakatingin sa'yo, live life right by my side.
'Cause I just want you now. Always faithful, you welcome me home, and my heart will praise you, my God, my reward. Jesus, I lay my defenses down, 'cause I
as we declare kanina, Lord, all defenses gone, Lord. It's all about you. This day is all about you, God. We listen as you speak, Lord. Just take this moment. Enjoy the presence. Lord, you are greater. You are above all things, Lord. We give you all glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Morning! Palakpakan natin ang bawat isa. Thank you po sa nag-pray. Daman nyo ba yung ating panalangin? Maganda whenever we pray, namnamin natin yung panalangin na hindi lang yan nakagawian. Kasi winarningan tayo ni Jesus sa Matthew na iwasan nyo na mag-pray yung babbling lang. Yung ibig sabihin, wala sa puso, kundi nagiging routine. So, yan. Bakit ba palagi tayo nagpipray ng corporate prayer? Kasi sabi naman sa Bible, humingi at kayo bibigyan, humanap kayo makakasumpong, no? Seek and you will find, tapos kumatok kayo pagbubuksan. So gusto natin pagbuksanan tayo ng Diyos doon sa mga inilalatag natin. Diba? So, hanggat hindi direksyon ni Lord na baguhin, yan pa rin ang ating sa Kanya. So praise God, may konting sagot na. Bakit may konting sagot? Kasi nakahanap tayo ng venue para sa Christmas. Sa ating anniversary, ang advance si Pastor, ano? O kasi bare months na eh. No? Sige, palapakan natin si Lord para sa ating venue, sa anniversary. Kaya save the date, October 19. No? 24th year na natin, 24. Niisip ko tuloy, ano na ba ginagawa ko nung ako'y 24 na taon? Actually, na-delay si Pastor sa pag-graduate. Yun po yung nagsimula ako magtrabaho 24. So siguro sige Lord, sabi ko kung 24 po ako nagsimulang mag-work, sana po kami as a church, magsimula na rin po kaming humayo at age 24. Pwede ba yun? Biglang humina yung sigaw, ano? Hindi, alam ko, yung mga susunod na mga po natin, mga pagsasanay, yung mga susunod na mensahe natin, doon po nakatuon yan. Sa sandali po na we reply and respond to the call. Kasi seize the harvest, okay? So, pero sa sandaling ito po, tayo po ay magtipon-tipon para sa ating communion or banal na hapunan. Since it's the first Sunday, na as a family, we hold the Lord's Supper. Sige. So, ipanalangin po natin yung ating gagamitin ng mga sangkap. Let's pray. O Lord of the harvest, the one who blessed the soil, so that we can have a harvest, Lord, which we can partake. Lord, bless yung aming pagsasaluhan, pagpalain niyo po, bless and sanctify the bread which we will be partaking and the fruit of the vine which we will be drinking in commemoration of you, Lord God. Pagpalain niyo po itong mga sangkap na ito at nawa Lord, lalo pa pong manuot sa aming kamalayan yung inyong dakilang pagsasakripisyo at tagumpay para sa bawat isa sa amin. Yan ang aming prayer sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, makakakuha na po kayo dyan ng bread at ng juice. Tapos sabay-sabay po tayong kakain at iinom later on.
bumabalik po kayo sa inyong upuan. Again, paulit-ulit nyo ipapaliwanag kasi baka may magtanong sa inyo, bakit sa inyo tuwing first Sunday lang? Pwede naman natin gawing linggo-linggo yan. No, pero we believe that communion or the Lord's Supper is an ordinance. So sa church may dalawang ordinances po tayong sinusunod. Aling ordinance, Pastor? Yun ay utos na sundin. At yun po ay Lord's Supper at yung pong water baptism. Yan. And dito po, we practice open communion. So wala pong edad, basta maipaliwanag nyo lang yung kahulugan niyan. Na yan ay hindi pinaghiwa-hiwang tinapay at pinagparti-parti na juice, kundi yan po ay ginagawa natin bilang pag-alala sa ating Panginoong Hesus. Kaya habang kayo nakaupo, ihanda niyo inyong mga sarili para maging worthy to partake of the Lord's Supper. Kasi yan yung isang ni Paul, paalala. No, gawin nyo iyan ng may pananampalataya with faith. Gawin nyo yan ng may pag-iingat, no? Kaya dapat worthy tayo, marapat na makibahagi. Kasi sabi niya, no, that's why most of you are still sick, ganon. Kasi nakikisalo kayo dito ng hindi karapat-dapat. So gusto natin, sa Church Sobles Taytay, whenever we commemorate the Lord's Supper, lahat tayo karapat-dapat. At laki pa natin ng pananampalataya na hindi na yan tasty na hiniwa o ginupit at hindi na yan juice na hinati-hati. Yan po ay katawan at dugo ni Jesus. Bilang pag-aalaala doon, no, sa Last Supper niya. So let's pray and prepare ourselves to be worthy to partake of the Lord's Supper. And Lord Jesus, we thank you, Lord, for instituting the Lord's Supper. Salamat po na may itinalaga po kayo at inutos sa amin para alalahanin buwan-buwan yung pong inyong kabutihan, yung inyong katapatan. Kaya marapatin niyo po, Lord, na lumapit kami ng may kapakumbabaan. We come before you with humility and contrite hearts. And Lord, we ask, God, cleanse us of any unrighteousness. Tawarin niyo po kami sa mga naisip ng aming sipan, Lord, nakita ng aming mga mata, na hindi namin makita. Patawarin niyo po kami sa mga nadama, mga damdamin na hindi po nakapagpalugod sa inyo. Patawarin niyo po kami sa mga salitang lumabas sa aming mga labi na hindi nakapagpalugod sa inyo. Masasabi niyo po, buhay at kamatayan ay nasa hila. Patawarin niyo rin kami kung meron kaming mga nagawa na hindi nakalugod sa inyo. At maging yung mga hindi nagawa naman na sana nakapagpalugod sa inyo. Forgive us for the sin of omission, Lord God. And we claim the cleansing blood of our Lord Jesus Christ. And sabi niyo po, we claim, you said in your word, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive and cleanse us from all unrighteousness. Kaya ngayon po, bilang isang pamilya, kami po ay magsasama-sama sa banal na hapunan. Ito po ang aming panalangin. Amen. 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 Sige, bilang isang pamilya po, tayo po ay magsalo-salo sa banal na hapunan. Sabi sa salita ng Diyos, for I received from the Lord what I passed on to you on the night He was betrayed. He was to be betrayed. He took bread after breaking it and giving thanks, took it, gave it to His disciples and said, take this, all of you, and eat. This is my body, which will be given for you. Do this in remembrance of me. And Lord Jesus, we remember your passion, your painful death, and your glorious resurrection, Lord God. Yun po yung aming tinatayuan na tagumpay. Kaya sa pagkain namin ng tinapay na ito, symbolizing your body, Lord God, may we always remember your sacrifices at the cross, but may we also remember that by your stripes, we are also healed, Lord God. Nabayaran niyo po, Lord God, bawat kasalanan at pagtagumpayan niyo po bawat karamdaman. Salamat po na pinananampalatayaan at pinasasalamatan. Amen. Sige po, let's partake of the bread. And Father, we claim healing.
Yahweh Rapha, we claim healing from any sicknesses, Lord. God, viral ba yan? Viral na ubo, sipon, lagnat. We claim healing from a headache, body pain, any body pain in our midst. In Jesus' name, we claim healing. Any emotional wounding, we claim healing in Jesus' name, Lord God. Any wounding of memories, we claim healing flow ngayon sa alaala. At anumang karamdaman sa aming kalagitnaan, maging doon sa mga kasama namin online, ngayon pa lang, Lord, abutin niyo po sila, haplusin, let healing flow in Jesus' name. Claim your healing. Claim your healing in Jesus' name. Amen. So, pagpapatuloy the same way after giving thanks, he took the cup, gave it to his disciples, saying, "Take this and drink, all of you. This is the blood. This is my blood, which will be poured out for you for the forgiveness of sin. Do this in remembrance of me." In Jesus, again, we thank you. Let our hearts overflow with gratitude, Lord God, for the cross. Salamat po, Lord, na sa pag-inom namin ito, umapaw nawa yung pasasalamat sa aming puso na hindi po kami yung pinako sa krus, hindi po kami, Lord God, yung nagdusa dahil sa aming mga kasalanan, kundi inako niyo po. Inako niyo po. At sa pamamagitan po ng pag-ako niyo, nagkaroon kami ng bagong pagkakataon, bagong buhay, bagong relasyon sa inyong Ama sa Langit. Yes, what we partake of the cup, Lord, lagi naming maalala na bayad ng aming kasalanan, na meron na kaming kakayahang mamuhay ng may katwiran, that we have the capacity to live in righteousness and holiness. Yan ang aming pinananampalatayaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's partake of the cup. And Lord Jesus, we thank you for this time. Again, thank you sa pagkakataon na makapagsalo-salo ng banal na hapunan, sama-sama bilang isang pamilya. Salamat po sa kabutihan nyo, nabigyan kami ng privilege of commemorating your passion, your death, and your glorious resurrection and ascension, Lord God. Salamat po sa tagumpay, Lord. Salamat po sa pagkakataon. Sa aming pagpapatuloy, nawa, Lord God, increase, Lord God, yung apoy sa aming mga puso. Apoy na mamuhay ng may katwiran, apoy na sumunod sa inyo, at apoy na maglingkod sa inyo. Yan ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, pasa po natin yung cup sa gilid. Yan. Good morning po sa lahat. No? Maraming salamat sa nag-pray kagabi. Hindi ko alam, nag-PM pala si ate. Kaya ingat-ingat tayo niya. Pabago-bago yan. Mainit na naman. Biglang uulan. Talagang minsan nagiging sanipo yan ng mga biglaang pagsama ng pakiramdam. Sino kinakabahan kanina dahil ako mukhang wala yata si pastor. Mukhang sino magsisermon. Tawa-tawa. Kausap ko si Abraham Pastor, tayo po magsindak. Gusto mo ba ikaw? Kitang-kita kayong sindak sa kanya mga matay. Bakit sindak na sindak kayo pag sinasabi kong kayo yung isasalang ko dito? Kaya mag-alala, no? Magkakaroon tayo ng pagsasanay o training. Paano nyo magawa yung mga ginagawa ko. Kasi gano'n naman talaga yung purpose namin, di ba? Ang purpose po namin, hindi kami yung umako ng trabaho, kundi i-train yung faithful to do the works, no? The works of the kingdom. Gaya kahapon, pumunta po kami, palakpakan nyo naman yung dalawang magigiting ng agang gumising na kasama namin kahapon. Nag-aral para maging mas mabubuting guro. Kasi mabuting guro na sila, no? Para maging mas mabubuting guro. Hopefully one of these days, mag-aano muna kami, magpapalitan ng notes and i-share namin sa inyo yung natutunan namin. Pero isang bagay po, na one thing that stood out for me kahapon ay yung salitang godliness. Everyone say godliness. Sabi ko ba, tamang-tama yun kasi yun yung gusto kong isermon, godliness. Last month, nagturo po ako online
meron kaming course na tinatakbo sa Labstrack ministry, yung Shalom course. Ano po yun? Yun po yung training in formation, spiritual formation, Christ formation. At doon po, itinuro ko doon yung tinatawag na spiritual formation. O paano ayusin ang ating spirit. No? Sabi ko, sige, share ko nga yun sa church. No? So tayo po, 24 years na. Everyone say 24. So itong taon na ito, 24 years na po tayo. At sa paglipas ng taon, 16 years namin dito, iba't iba yung tema natin. Habang nagkikwentuhan kami ni Ate Len, napansin ko, may direksyon yung mga tema natin, di ba? Okay, may direksyon. So una, keep the fire burning, tapos do not quench the fire, tapos ano pa ba? Sunod-sunod na yun, it will be greater, di ba? Naalala niyo ba yung mga tema natin? It's gonna be greater, tapos naging specific na pamilya, di ba? Tapos beautiful feet, and eventually double portion. Tapos last year, seize the harvest. Doon papunta, no? Ayan na, nagbunga na, tignan nyo na yan. At kunin nyo na yung pagkakataon na yun. Yan. So this year, we are claiming, as we seize the harvest, that we become more fruitful. And how do we become more fruitful? By abiding in Jesus. Kasi kailangan manatili tayo sa Kanya para maging kamukha o katulad natin siya. Napapansin niyo po, kung sino yung lagi mong kasama, nahagip mo kung paano yung magsalita. Na minsan may kausap ako, napabang na ako eh. Banggaling. Sabi ko, taga-Pasay ako, ba't na-absorb na, no? Pati yung punto minsan. So ganun din po, we need to spend time with the Lord para makamuka natin. Sabi yung makamuka, yan. Kasi kailangan po, yun ang purpose. The ultimate purpose of the Lord is to form the image and likeness of His Son sa atin. Kasi, alam niyo kung bakit? Kasi yun naman talaga yung original na design natin. Bakit kailangan i-form si Christ sa atin? Kasi in the first place, yun talaga yung ating anyo. Everyone say anyo. Diba? Genesis chapter 1 verse 27, let us create man in our image, and in our image and likeness, He created them. Diba? Hindi po kinopya, hindi tayo pinagkopyahan sa aso, pusa, pato, ibon, yung gandang ibon na, sabi ni Lord, hindi. Sino yung pinagkopyahan niya? Yung pinaka-perfect na blueprint, sino yun? Siya. Kaya lang, may nangyari. Kaya, na contaminate or na-distort yung original design. And praise the Lord, hindi tayo pinabayaan ni Yahweh, ng ating tatay sa langit, gumawa siya ng rescue plan para ibalik ulit tayo sa ating original design. And that is why we gather here weekly, corporately. That is why we gather here weekly, upper room prayer time, and that is why you spend time with the Lord every day. Yung personal devotion time nyo, at kung nagta-time of refreshing kayo, para ulit image and likeness, sana yun ang ultimate purpose. Hindi lang tayo patalinuhin, kundi para tayo ay baguhin. Yun po yung purpose. Okay? And in this regards po, kung if we will seize the harvest and become more fruitful, para magpatuloy tayong to do the works of the kingdom, kasi yun naman talagang atas sa atin, we need to be fit and faithful. Everyone say faithful. Everyone say fit. Ibig sabihin po yan, malusog. Di ba? O gaya ko po. Yan, masama ang pakiramdam. Mahirap po. No? Imagine niyo po kung lagi may trangkaso si pastor naambunan lang ng konti sa sama ng pakiramdam, maapektuhan po yung gawain. Kaya napakalaga po, physically we are fit and faithful, pero napakalaga sa lahat, spiritually, holistically, kabuuan po, tayo po ay tapat sa Panginoon. Tapat sa kanyang purpose. Ano yung purpose po niya? Diba? Balikan natin yung Genesis. Ano yung purpose niya? Diba? After blessing them, He said to them, go, have dominion, be fruitful, and multiply. Hindi po niya sinabing, go and add. Diba? At sinabi niya, multiply. Fill the earth. Punuin. Pero paano natin pupunuin ang mundo? Hindi po yung wangis natin, kundi wangis ng Diyos. Yun ang purpose niya.
Diba? Tingnan niyo yung logic. Nilikha niya yung tao, image and likeness niya, and then inutusan niya, punuin niyo yung mundo, punuin niyo ng wangis niya. Yan. Na-imagine niyo ba kung mapupuno ang mundo ng kagaya natin? Ako halimbawa lang, natatakot po kung isipin niyo na dito lang sa church, halimbawa, mapuno po ito ng mga, kayo po, maging kagaya ko. No, nagkagaya, bakit pastor? Ano kagaya? Maikli ang pasensya, ano pa? Mabilis mong salita, ano pa? Ganon, ano? Hindi, ang perfect na modelo po si Lord. Kaya for that, we need to learn how to be fit and how to remain faithful for God's purpose. No, and in this regard, puntahan po natin yung pinayo ni Paul kay Timothy, yung kanyang dinidisciple, yung kanyang youth pastor nung panahon na yun, yung kanyang nakababatang pastor na tinitrain at iniiwan niya kung saan siya nag-church plan. So, 1 Timothy chapter 4, verse 7 to 8. So, in 1 Timothy, diniscuss niya po yung mga kasalukuyan na nangyayari sa church noon. No, may mga false teaching, false doctrines, no? Bata si Timothy, kaya kailangan niyang i-mentor. And then towards the last chapter ng kanyang letter, actually isang sulat lang po yan, kaya lang hinati-hati ng 5 kabanata. No, pero isang sulat yan. No, ang tip ko po sa inyo, na sinabi rin sa amin ng prof namin, maganda basahin niyo yung mga letters o pieces, isang upuan. No, kasi nung binasa yan sa congregation, hindi ngayon chapter 1 lang binasa yan ng tapos. No? So, yan, binasa yan mula chapter 1 hanggang 5. Kaya lang hinati-hati. Nung sinulat ni Paul yan, wala pong chapter yan. So, towards the end ng sulat, ito yung sinabi niya, have nothing to do with godless myths and old wives' tales. Ba, marami yung chismisan doon, ano? Rather, train yourself to be godly. Sa New King James Version, sa Revised Standard Version, sabi diyan, train yourself in godliness. Yun po. Pero sa NIV, International Version, train yourself to be godly. Pareho din yun. But for physical training is some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. Manalangin po tayo. Manalangin tayo. Let's pray. Holy Spirit, we ask for your unction. Lagyan niyo po kami ng desire na magpatuloy sa aming Panginoong Jesus, pero wag po magpatuloy kung ano po kami ngayon. Na magpatuloy po kami na mas mabuti kami kaysa kahapon, na mas mabuti kami kaysa nung nakaraang linggo, na mas mabuti kaming mga anak ng Diyos kaysa nung nakaraang buwan, nakaraang taon. Bakit? Kasi, Lord, patungo na kami towards godliness pa. Kita na po kayo sa buhay namin. Unti-unti. Kaya ngayon po, we ask, pukawin niyo po yung aming mga puso. Lord God, pag-alapin niyo po yung desire namin na mas makilala kayo, Lord God, at di lang kayo makilala sa isip, kundi Lord, yung pagkakakilala sa inyo, magbunga sa aming buhay. Kasi gusto po namin maging katulad po muli kayo, yung original na design sa amin. Kaya Holy Spirit, bless the word, put power and life sa aming pakikinggan at mababasa sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Testing of faith, wala pong anak ng Diyos na hindi po exempted sa testing. So dito nga kay Timothy, kasama sa testing po yung mga maling katuruan. Alam niyo po itong panahon natin, ang daming testing talaga, no? Testing ng testing ng faith, testing ng truth. Sino yung nakapanood ng balita na sumaklolo yung mga bombero kasi may nasusunog na na SUV, na truck by a bus. Di ba? Pinuntahan ng pagtingin nila, wala pala kasi in-AI. Sabi ko, ganyan katete yung artificial intelligence, ha? So, pinake news, di ba? At ngayon, labanan po, di ba? May labanan po, may nag-provide ng information, na false information, tapos mayroong magpo-provide, i-contest yun. Labanan talaga ng katotohanan. Nung binabasa ko po ito, wala naman palang pinagbago eh. Dati pa lang, meron ng mga fake news na nanggagaling sa mga false prophet. Diba? Alam niyo po nun, may mga naniniwala na sambahin ng anghel. No? Kaya nagsulat si Pablo, ang anghel, hindi yan sinasamba.
Diba? Para ngayon, may mga pilit na binabago, no? Kahapon, may isang breakout session doon. Yung inatinan ko nung hapon, it's about how to reach out to the members of the LGBT community. And one thing that struck me doon is yung truth. Manatili tayo sa truth. Bakit yung truth binabaluktot? At sinasanay na tayo. Yan yung totoo sa iyo. Sige, igagalang ko yan. Alam niyo yung katotohanan ko, katotohanan yan. No, hindi porket pinaniniwalaan ko, tama na yan. Kaya lang yun yung postmodernism eh. Kung ano yung relative na yan. Tama sa iyo na lalaki ka pero babae, feeling mo, sige lang. Tama sa iyo na lalaki ka pero gusto mo manok ka. O sige, manok ka. Mga ganon. No, hindi po relative. Natawa si Kuya Mac, natawa tuloy ako yung sa joke na yung sa reel sa panood ko kasi kinukuha yung lisensya nung nahuli. Tapos sinabi niya, wala daw siyang lisensya, bakit? Raw siya, manok. Sabi niya, manok pa ba? Ganon. Ang ganda ng pagkakabara sa kanya ng pulis. Pero that's tawag dito, patama yun. Kasi sa abroad, sa may western, sa kanluran, ganun na. Alam niyo ba na buti nga, huwag mangyari dito yun. I praise the Lord, no, na shutdown yung comprehensive sexual education na gustong i-implement sa school. Kasi sa abroad, pag lumabas, sabi ng kapatid ko, yung sa birth certificate, pwedeng wag mo munang lagyan yung gender eh. No? Siya nang bahala mag-decide kung siya, kung lalaki siya o babae. So, yun? Paano pag nag-apply yan? O paano pag nag-aral? No? Ganun na po kasi nakaprogresibo, ganun na nila, dinidistort yung katotohanan according sa kanilang convenience. And minsan ganun, di ba? Minsan, at our convenience, we try to, compromise the truth. Pero ito, napakahalaga po that we remain faithful to the truth. We remain faithful kung ano yung sinabi ng Diyos. And it will take training. No? Kasi the truth will lead us to godliness. Yan. Yun po yun. At yung mga testing po niyan, maraming panggagalingan yan. Pwede may panggalingan ng kaaway, pwede panggalingan ng ibang tao. Of course, pag ibang tao, rin yun. Inspired by the enemy rin yun. No, pero nung panahon ni Timothy, persecution, false teaching, yan yung kanilang yung kanilang nilalabanan. Pinakamahirap po sa panahon natin yung tinatawag na deception. No, na nadideceive tayo. Dito, challenge ni Paul si Timothy. No? Palakasin mo yung sarili mo. Maganda nag-exercise. At ang ginamit niya pong halimbawa dito ay yung isang atleta or athlete na nagtitrain physically. Diba? Nakaka-bless po dahil nanalo na yata si Alex Ayala, nakapasok na siya sa finals. Hindi ko alam kung nanalo na siya. Champion na ba? Palakpakan natin ng Panginoon doon. First time, WTA. Pero hindi siya dumating doon na naisipan niya lang mag-tennis. Daddy, Mami, lalaban po ako. Hindi. No, nasubukan po namin yan nung sa Kristan pa kami. Sumasama kami dun sa spiritual director namin. Pulot boy lang kami, hingal na hingal kami. Pupulutin namin yung bola. Kaya pag pinapanood ko siya, piling ako, lakas ng katawan nito Kasi nag-train siya. Diba? Sino pa yung mga lodi natin sa sports? Si Manny Pacquiao. Diba, 8th Division World Champion. Yung iba nangangarap na maging kagaya niya. Pero ang tanong, are we willing to undergo the training? Diba? Para maging 8th Division World Champion. Or marathon na lang, kahapon. Di ba kayo nag-sign up, John, doon sa Patran? Nagbibiro si Ate Len, pwede tayo dito sa 1 kilometer. May 1 kilometer pala. No, si Kuya kami, 1 kilometer, 5 kilometers, tapos may 10. Hindi pwedeng magsa-sign up kami 10 kilometers agad. Diba? And last year, ngayong September, 1 year na mula nung sumama ako sa mission trip sa Quezon. Ano yung bilin sa amin ng pinaka-head ng mission, revival mission? Nagbigay siya, mag-exercise, warm up, try walking, kasi lalakad tayo ng 2 oras, mga ganon. So, kumbaga, condition nyo na yung sarili nyo. And wala pong pinag-iba yan spiritually. No, bakit? We need to pursue godliness. Sabi mo, godliness.
Kailangan makita po yan kasi yan talaga ang purpose kaya dumating si Jesus. No? Kaya dumating si Jesus. Ang narrative ng Bible po, may creation, may fall, may redemption, tapos may new life. Yun po yung narrative ng buong Bible po eh. Kaya dumating si Jesus para ibalik tayo sa original na design at purpose. Fill the earth with the image and likeness of God. No? Kaya napakahalaga po sa atin, hindi lang church so blessed, kundi sa lahat po ng mga tagasunod ni Jesus, napakahalaga po na mamuhay ng may katwiran. Followers of Jesus need to live godly lives. No? Buhay po na maka-Diyos, buhay nakita si Jesus. Tanong mo nga sa katabi mo, halata ba si Jesus? Halata ba si Jesus sa akin? Tanong mo na lang, No, halata ba? Halata ba? Pag na-late po yung bigay ng order natin, halata pa rin kaya si Jesus? Kanina po, papunta rito, nagpo kami. Ang lapit lang eh, nakita, ando na yung pero bakit hindi umaandar? So nakaramdam ako, anong oras na ba? Kinancel ko. Tapos punta yung mama, matanda na yung driver eh. Kaya mo siya. Susungit na si pastor. Kaya nga gusto niya ba makamukha si pastor? Susungit na. Tapos may nagpupalit ako. Tapos siya ulit ang pumasok kasi siya yung pinakamalapit. So ganun ba? Madali ba tayong ma-irritate? Madaling mabother? Mahalata pa ba si Lord pag hindi nasusunod yung gusto natin? Siyempre madali pong maging mabuti pag nasusunod yung gusto natin eh. Pero pag hindi nasunod yung gusto natin, nagiging pasas na ba yung mukha natin? Lumulukot na ganun. Pag hindi nasunod yung palagay natin o yung suggestion natin, mga ganun. No? So yun, and napakalaga that we train ourselves to godliness para pag-ingatan natin yung sarili natin doon. And by training in godliness, we learn to take responsibility. Para tayo ay maging kawangis ni Jesus. Ginawa na ni Lord yung part niya. Binayaran niya yung kasalanan natin. At nakahanda ang Holy Spirit para magbunga yung buhay natin based dun sa ginawa ni Jesus. But we need to take responsibility for our lives so that we can conform to the image and likeness of God as presented in the Scripture. So ibig sabihin po niyan, we need to develop habits of faith. Everyone say habits of faith. Mahirap pong maging godly kung wala tayong habits of faith. Mahirap pong maging godly kung ang habit lang po natin weekly na pag-attend ng service. Buti sana kung weekly, walang absent. Paano kung kung on and off, parang Christmas lights. Mahirap po lumago pag walang habit. Ano yung habit? Yan yung nakagawian, nakaugalian. Diba? Bawat isa sa atin po may habit. Diba? Diba? May habit tayo. Diba? Pagdating dito, may habit na tayo. Pwedeng stop over muna, uupo. Diba? Meron naman stop over muna, iinom. Yan, habit. Yan, habit. No. Ako may habit ako. Napansin niyo may isang linggo wala akong salamin kasi ginawa yung salamin ko. Thank the Lord for the blessing. Pero may time na gumaganon ako. Ginaganon. Wala naman ako salamin. Kanina binaba ko siya, wala pala ako salamin. Kasi may habit nakasanayan. And ganun din po, no? For developing godliness, we need to develop habits of faith. Iisa-isay natin yan. Pero ang primary way to develop habits of faith is develop spiritual disciplines. Yan. Sabi mo nga, disciplines. Yan. Kasi if we learn to follow Jesus, now we engage in certain habits that will make Christ-likeness come out sa atin. Sa pamamagitan po nitong mga habits o pamamaraan na ito, lalabas po yung wangis ni Jesus sa atin. At ito yun pasintabi lang yung habit na ito dapat po ay piniprescribe ng Bible. Okay? The Bible prescribes both interpersonal and personal spiritual disciplines or habit. So, paglabas sa Bible, wag. No? Kaya kayo mga New Age practices, wala sa Bible yan Bakit? Ba't mo gagawin yan? Diba?
So yun, o kaya may mga ano pa ba yung mga ano ginagawa ko, habit ko po, hindi ako naliligo ng Biyernes Santo. Naalala ko nung bata kami, nagmamadaliin na kami maligo kasi mag-alas 3 na, bakit pag alas 3 wala nang liguan? Linggo na ulit maliligo, bakit patay ang Diyos, baka pneumonia, mga ganon. Sa Bible ba yun? Wala eh. Okay? Yung pagpapasakit ng likod, yung nagpipinitensya, sa Bible ba yun? Wala naman yun eh. So again, if you want to develop godliness through spiritual discipline and habits, it needs to be based on the Bible. Kung ano sinasabi ng Bible. Yan malinaw tayo Malinaw tayo Lahat ng ginagawa po natin dito, makikita po natin dyan. May mga naghalimbawa sa Bible. Okay? Sila po, ito paalala pala, ito pong spiritual disciplines po, hindi po siya qualities, character qualities, ano siya, practices. Practices po siya. Everyone say practices. Ibig sabihin, ginagawa siya dapat. Ginagawa. Kasi baka akala natin, character pa. Ang pinaka-fruit po ng pag-practice natin ito is character of Christ-likeness. Okay? So yan. Ano pa? Ito pong mga spiritual disciplines, activities. Everyone say activities. So hindi po siya attitude. Kaya, ang puso ko naman kay Lord. Ano ginagawa mo para mapakita na ang puso mo na kay Lord? I'm spending, maayos naman ako kay Lord. Kasi ano yung ginagawa mo para makita maayos ka kay Lord? O para umayos ka kay Lord? So, ibig sabihin, habits of faith are activities. Parang lang yan paano na-develop yung mga athletes, nagpa-practice sila, they spend time. At hindi lang basta-basta time, they spend many times, long hours. Diba? Diba naikwento ko na sa inyo? Pasok na sana si pastor sa national team ng Arnis, pero dahil hindi siya nakadevelop ng practices na magpapalakas ng katawan niya, andun na siya may skills, walang stamina. Bakit? Hindi disiplinado. Hindi nag-involve sa activity na nagpalakas sana ng stamina. So, ganun din po tayo. People fall out of faith. People fall. Ako, masasabi ko to, na titinag sila ng bagyo. Hindi naman po naaalis yan pero, when we are rooted in the Lord, kaya po nating daanan yan. Kaya po nating daanan yan. Kalma tayo. Kaya nating namnamin, kagaya po ni Job. Kaya nating namnamin, kagaya ni Paul. Kaya nating namnamin, kagaya ng disciples. So kung akala po natin, Rosie, bed of roses po, avoid siya, hindi challenging po yan. Alalahanin niyo na lang po sa kanyang disciples na naiwan, sa kanyang 11 disciples, isa lang po doon ang namatay ng natural death. Pero yung 10, either pinugutan, sinibat, pinana, hinulog, hinati, meron pa sa kanila, hindi ko alam kung si Matthew, nilagari, diba? Si Isaiah pala yun, hinati sa dalawa. Diba? Isaiah, major prophet, hinati sa dalawa. Ganun, pastor. Ganun pero sila yung handa. Kasi they have godliness sa buhay nila. Yan. Ito yung mga sample po ng mga practices. Halimbawa, si Moses, tingnan niyo po ito. Moses used to take a tent and pitch it outside the camp, some distance away. So lumalabas siya doon sa kampo nila, ng mga 12 tribes, pero meron siyang nilagay na tent, calling it the tent of meetings. Bakit? Doon siya nakikipagtagpo kay Lord. Tanong, sa bahay niyo po ba meron kayong itinabing lugar na doon mo lagi nakakatagpo ang Diyos? I suggest po you pick a place para ma-develop mo yung habits of faith na doon ka lagi makipag-usap kay Lord. Hindi naman kailangan na punta ka lagi ng prayer mountain, medyo magastos yun. Pero kung kaya mo, praise God. Hindi naman kailangan na magpapagawa ako, pastor, ng doon, ng garden, para doon ako magpipray. Kung may budget ka, okay lang din. Pero paano kung wala? Di humanap ka ng lugar. Sa amin, ang lugar ko po, doon sa may bilog po yung lamesa namin. Sa lamesa, doon po ako.
Si Ate Len, ang lugar niya po, doon sa kwarto. Kaya pag pumasok po ako, nakita ko po nakapatinuod siya, dahan-dahan po kung sasarado yung pinto. Nagdadasal siya. Pinagpipray niya na bumait palalo ako. Okay, pinagpipray niya na lang bumait si pastor. Kagabi po, nililayans niya, ay, sarap naman na may nagpipray na nagmamahal ng misis. Sa pakiramdam. Sige, okay lang po kinikid. So, ganun, ano. Pero lugar, balik tayo. Paano, no? Isang sample po yung, yung ang daming mga anak, yung, apron. No? Nanay yata niya yun, John Wesley, tinataklob yung ulo, tinataklob niya yung apron niya. Pag nakita ng mga anak, nakaupo si nanay, nakataklob yung apron, wag siyang aabalahin. Bakit? Pinagpipray tayo ni mama. So again, saan ang lugar mo? Si Moses, may tent of meeting siya. Kaya pag nandoon siya, kinakatagpo siya ng Diyos. Mababa po. Dito po, naalala ko, balik nga natin, sabi ko doon maglalagay ng silyaro sa likod. Kung sino yung kailangan ng prayer, umupo doon. Umupo doon. Pag nakaupo ka doon, automatic lalapitan ka para ipag-pray. So, balik natin next week yon. Okay? So, para po ma-minister, kasi wala naman tayong prayer room eh. Hopefully, makapagpagawa tayo ng prayer room, pagka may lugar na. Pero ganun, kailangan po ng lugar. And sabi yan, anyone inquiring of the Lord would go to the tent of meeting outside the camp. So si Moses, sabi diyan, he used to take a tent. Used, ibig sabihin, lagi siya nakikipagtagpo kay Lord. Okay? Whenever he went out, the people rose and stood watching Moses until he entered the tent. Fast forward tayo sa New Testament. Si Jesus, ano yung habits of faith niya? Diyos na siya, na nagkatawang tao. Sabi rito, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Ano yung habit of faith dyan? Ano yung discipline dyan? Pananalangin ng ganitong oras. Yan po yung mga sample. So, it's an activity, not an attitude. Pero pwede pong it's an activity with an attitude. Yan po yun It's an activity with an attitude of surrender, an attitude of expectancy. Lord, kakatagpuin mo ko dito. Sana po ganun, pag nagpipray tayo sa bahay, yung attitude po natin, may kausap tayo, hindi yung nagdadasal tayo sa hangin. Okay? Yung meron tayong pananampalataya na may nakikinig, we have faith. Yung kanina po, pinag-pray natin, yung corporate prayer, may nakinig. Sana yung attitude natin, may nakinig. Si Lord, nakinig. Sigurado po yung kaaway, nakikinig din. Diba? Pero meron po tayong attitude na, Lord, pinakinggan nyo ito at sa inyong panahon, in your Kairos time, not our time, darating po yan. Okay? So, yan po yung sample. Ngayon, tignan natin, may tatlong bahagi pala siya, tatlong pagkakaiba. Meron pong inward, paloob, na habits of faith. Yan po yung reflections, pagninilay, prayer, fastings, pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos. So, pwede niyo pong gawin yan. Pwede rin po natin gawin yung outward. Ano yung outward? Yan yung mananahimik, paglilingkod, yun. Habits of faith din pala yung paglilingkod. Kaya palakpakan po natin yung yung patuloy na nagpupunta doon sa Muson. Palakpakan natin yan. Yung nagbibigay ng panahon. Yung mga nagbibigay ng panahon pag Miyerkules, nagpipray, mga intercessors, yan, outward po yan. At may corporate. Sunday in, Sunday out, ito po yung tinatawag na corporate habits of faith. Sasama-sama po tayo para manalangin. Nagsasama-sama tayo para sumamba sa Diyos. Nagsasama-sama tayo para magdiwang. Celebrate the presence of the Lord. Yan. Kaya, mamili po tayo, ano po yan, pwede naman tatlo. Ang suggestion ko po, mag-involve po tayo sa tatlong pamamaraan na yan. Inward, pag-uwi nyo, kasi kung dito lang po kayo nakakarinig ng salita ng Diyos, mabagal na mabagal o baka mahirap pong mag-mature. Okay? Kung dito lang po tayo nagdadasal, ang hirap po nun. Diba? So yan, sana po gawin natin lahat yan. We meet every Sunday,
No? Yung mga kaya pong magbigay ng panahon pag Wednesday, sama-sama tayong manalangin. Yan. At sa inyong pag-iisa, yan, i-one-on-one kayo ni Lord, karoon kayo ng appointment time kay Lord. Ngayon, anong gagawin natin if we will involve in the inward expression, in the inward discipline, in the inward habits of faith? Yan. So ito lang po yung gawin natin. Una po, daily intake of God's Word. Yan lang, simple lang. Kasi study kasi reflections No? Kasi prayer Maganda po, samahan natin yung pagbabasa ng Bible ng panalangin. So daily intake of God's Word. Tingnan nyo kay Joshua, no? Yung pumalit kay Moses, ang laki ng challenge. So nakita niya na-overwhelm siya, laki ng challenge, hindi ko kaya, Lord. Pero God assured him, kaya mo yan, magpakatatag ka lang at lakasan mo yung loob mo. Ano yung sikreto? Ito, do not let the book of the law depart from your mouth, meditate on it day and night. Yung book of the law po, yan po yung Genesis hanggang Deuteronomy. Book of the law po yun, yung Pentateuch. Sabi, meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Ano ba yung laman ng Book of the Law? Simple lang po. Yung laman ng Book of the Law will train them to be godly by loving God, kasi do not have false gods before me, and loving people. Thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not covet your neighbor's wife. Honor thy father and thy mother. So kung sinamarize si Jesus siya din, love God, love people. At yun ang magpapaalala sa kanila. Exposure nila sa salita ng Diyos. Exposure ni Joshua doon sa Book of the Law. So if we want to walk in godliness, if we want to develop godliness, train ourselves. No, train ourselves to have a daily intake of God's Word. Sana po, natutuwa po ako at I'm blessed dahil most of you regular po sa time of refreshing. Natutuwa po ako dahil hindi lang pag si Pastor Jay ang nandoon. Pero isa pa pong panalangin ko po, at yun ang makakapagpasaya sa akin, bukod pa po sa time of refreshing, meron pa po kayong personal na panahon kay Lord. Na kung saan, nangusap siya sa inyo dahil nagbasa kayo ng Bible. Nangusap siya. May pinost ako, na bago ko nakuha yun Di ba, meron tayo SOAP, S-O-A-P. Di ba, Scripture, Observation, Application, Prayer. May nakuha akong bago Hear, makinig, H-E-A-R. Yung hear, parang ganun din yun, yung H, highlight. Ano yung na-highlight sa yung memory verse? Ano yung E? Ano yung explanation ng nabasa mo? Ano yung dating sa'yo? Ayan, explain mo. Ano yung A? Paano mo i-apply? Paano tina-apply? Ano yung R? Respond. Paano tayo magre-respond in prayer? So, kayo po mamili kung paano po ninyo gustong himayin at aralin ng salita ng Diyos. Pero, ito yung magandang paalala, do not let the book of the law depart from your mouth. Ano ba epekto niya, Pastor? Sabi po ng psalmist, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers, but his delight is in the law of the Lord. Yan. So, delighting. Pero hindi dyan huminto yung psalmist. Ito yung sinabi niyang posibleng effect nun. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does, prosper. Kahapon, isa sa mga speaker po doon, naaliw po kami ni Ate Lynn. Ewan ko kung naaliwin dalawang kasama ko, pero nakaka-challenge. Isang speaker po doon yung may-ari ng MX3. Sino uminom ng MX3? Hindi ko po ina-advertise to MX3, di ba? Yung mangosteen na capsule sa kape pa. Alam niyo, isa napansin namin, napakatindi niya sa memory verse, binibilang namin lagpas 20 na yung kinote niya. At ang kinote niya po, kasama po yung chapter and passage, verse. Halimbawa yan, 1 to 3 ng Psalms. Ganun siya inuuna niya yung chapter sa kayong verse. No? 3, chapter 3, verse 16 ng John. For God, so that mga ganun, galing pero it showed something about the woman. Ano yun? Ang dami niya pong pinagdaanan. Okay, hindi naman chismis ito kasi sinikwento naman niya yung patotoo ng buhay niya
Ano, in other words po, she failed in business, she failed in a relationship, pero the Lord was able to, what? Redeem and restore her. At hindi lang restore, big time pa. Kasi ang tindi ng kanyang business. Kasi napansin ko, totoo pala to. No, totoo yan. Namunga siya, di ba? Namunga, may challenges. Sinabi naman niya, hindi pa rin siya accepted sa challenges dahil may mga challenges yung business. Pero ang punto nito, na natiling matatag. Bakit? Daily intake of God's Word. Daily intakes. Habits of faith. Kaya ganda, no, that we develop habits of faith. Habit will take time. Pero, sulit naman po. Kaya magtabi po tayo ng oras. No? Daily intake. Ano pa? Be filled with truth that nourishes our faith. Again, when we have a daily intake ng salita ng Diyos, mapupuno po tayo ng katotohanan na siyang magpapalago at magpapalakas, magbibigay sustansya sa ating pananampalataya. Okay? Maganda po, minsan ituturo ko nga po yung biblical worldview. Kasi may worldview na tinatawag eh. May worldview na ganito, may worldview na ganito. Maganda po tayo ang ating pananaw lagi base sa katotohanan ng salita ng Diyos. Dapat, napakalaga po na ang ating pong basihan, ang ating pong standard, magkilos, magdesisyon, ay ano ba ang katotohanan sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi pansinin nyo, minsan nanahimik ka kung ano papasok sa isip natin. Diba? Kasi, ang daming pinapasok ng demonyo eh. Para po panghinaan tayo ng loob, para po sumuko tayo, para umayaw tayo, para mag-away tayo, minsan. Ano yung magandang pananggalang doon? Di ba? Sinabi po yan sa Bible, di ba? Shield of faith, pero yung sword, which is the word of the Lord, yun yung offensive weapon pala, salita ng Diyos. At ginamit ni Jesus yan nung tinutukso siya ng diablo. Di ba? Salita ng Diyos ang ginagamit niya. So, ano po yun? Be filled with the truth. Jesus was filled with the truth and He is the truth. Sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. Sabi niya ganun. Kaya kaya niya. Nakayanan niya. Kaya po, if you want to move in godliness, develop godliness, be filled with the truth. No? Yung pong pananampalataya natin, palakasin natin, pagbungahin natin sa katotohanan ng Diyos. John chapter 6, sabi ni Jesus, I tell you the truth, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. The bread of God is He who comes down from heaven and gives life to the world. Sir, they said, from now on, give us this bread. Ano sinabi ni Jesus? I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. Yan yung mga truth. Yung mga truth. Ito yung napansin po ng mga tao na hindi pala karangyaan, hindi karangyaan, hindi rin katanyagan, fame, ang magbibigay po ng satisfaction. Ano po? Only God can give satisfaction. Pansin po nila yan. Only God can. Yung mga nagpapatotoo po na naligaw ng landas, yan ang patotoo nila. Kahapon po may nag-share doon, yung hapon na session, mga former homosexual po, may nagtitrain sila, bagong pag-asa yung pangalan. Isang bagay po na nila, they found satisfaction in the Lord, hindi sa relasyon. Okay? So be filled with the truth. Mapuno po tayo. Mapuno po tayo. Bakit? Kasi daily yung ating habit ng pagkain ng katotohanan sa salita ng Diyos. Pero sana, huwag tayong ihinto doon. Kasi, we can only bear fruit in godliness if, itong panghuli, we apply the truth of God's Word sa buhay natin. Gawin po natin. Yan yun. Sabi nga na, the shaping of character by truth is the great purpose of life. Sinabi po yan ng isang preacher. Okay? Yung purpose ng buhay po, maisabuhay natin yung naririnig natin, maisabuhay natin yung turo ni Jesus. Kaya nga sabi niya sa Matthew, therefore, anyone who hears these words, put them into practice, is like a man who built his house on the rock. Yan.
Sino rito gusto mag-mature at lumago kay Lord? Taas ang kamay. Kapatid, huwag po tayo makontento lang sa pakikinig at pagbabasa. Gawin po natin yung nababasa at naririnig natin. Gawin po natin. Kasi doing what God's Word says leads to maturity and growth. Tested po yan. Tested ko po yan. Okay? Pero para mangyari yan, we need to develop habits of faith. And kasama sa habits of faith is doing what we are learning. I-apply po natin kung ano yung ating naririnig at natututunan. Sabi dito, tignan niya, the rain came down, and the streets rose, and the winds blew, and beat against the house. Yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. Pag tayo po, daily yung intake natin ng salita ng Diyos, nag-ugat po yung katotohanan sa buhay natin, ina-apply natin siya, dumating man po yung pagsubok, malulungkot tayo. Okay? Yun po yung katotohanan, malulungkot tayo. Mahahapis tayo. May kilala po ako na nagkasakit yung yung wife. Okay? So parang sunod-sunod yung pero kita ko kung paano siya nanatili. Na-recognize niya lang, ano nangyari nito, Lord. Pero Lord, alam niyo yung ginagawa niyo. At alam ko, kayo pa rin po ang pinakamakapangyarihan. Bakit? Foundation po. Godliness. Habits of faith. Kaya mga kapatid, sa unang bahagi po, let's develop godliness by developing habits of faith. By practicing regularly. Regularly, sabi mo, regularly. Kasi pag yan, isang beses lang natin ginawa o lingguan lang, hindi po yan habit. Okay? Hindi po yan habit. Ano po yan? Libangan lang siguro. O Pero kung gusto natin na automatic siya, gawin natin ng regular. Alam nyo, napansin ko po, kahit saan, mapa-church or saan man, consistency po ang kailangan. Consistency. Sabi nga ni John Maxwell, sa leadership, giftings po will give you a good start. Gifted tayo, pero kung walang disiplina at walang consistency, sayang po yung giftings. Ganon din po, sa godliness, we need consistency. Kaya habits nga ang tawag of faith. Kaya mga kapatid, ito, simple lang. Let's be fit and faithful for God's purpose as we seize the harvest, as we bear fruit, more fruit, itong 24 years natin, 24th year. Daily po, manatili tayo sa salita ng Diyos, magbigay tayo ng panahon, be filled with the truth, and i-apply po natin yung truth na yun. Yan. Tapos ito po yung gusto kong pagnilayan natin na tanong, ano-ano kaya ang mga ginagawa ko, tanong sarili mo, para patuloy ako na lumagok sa aking faith. Ano kaya kailangan gawin? Tapos, paano makakapagbigay ng panahon para lumago ako sa aking faith? Hindi po paano ako makakahanap ng panahon, paano po ako makakapagbigay ng panahon kaya Lord? Kasi pag humanap po tayo, assurance ko po sa inyo pag humanap po tayo, hindi tayo makakahanap. Kasi ang dami pong distraction. Yun nga lang nagdi-devotion ka, ang daming distraction, di ba? So we really need to make time. Gusto natin, habits of faith, make time. Make time. Amen? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. And let's stand and let's pray. Malalangin po tayo. Si Jesus, alam niyo, si Jesus, commitment ang pinakita. Kung meron tayong isang maganda matutunan kay Jesus, ay yung salitang commitment. Everyone say commitment. Commitment po siya dun sa kanyang mission dito. Kaya nga nung may struggle siya, sinabi niya, not my will, but your will be done. Ganun po siya sa committed. And to develop godliness po, we need commitment. We need commitment in practicing habits of faith. So soaking, reading God's Word, journaling, and sharing God's Word. Kasama po yan sa habits of faith. So let's pray. Manalangin tayo. Those of you who desire to develop the habits of faith, yung mga may gusto po, heads bowed, eyes closed. So, pikitan natin mga mata, yung natin ang mga ulo. Taas mo yung kamay mo, as if to ask the Lord.
Lord, gusto ko po yung habit of faith. Ikaw mag-alala. Kapag di ka handa, okay lang yan. No one will judge you. Pero kung gusto mo talaga yan, taas mo yung kamay mo. And God honors our desire. He will honor our desire. And Lord, sa pagtaas namin ng aming mga kamay, Lord, it's a declaration that we want to be fit and faithful to your purpose sa buhay namin. Kaya Lord, we ask sa pagtaas namin ng aming mga kamay, help us to practice habits of faith. Help us to be consistent. Una po, we ask for consistency. We ask for the discipline, Lord, to be consistent sa aming pag-practice prayer, pag-practice, Lord, ng pananalangin, pagbasa ng inyong salita, pagninilay ng inyong salita, at higit sa lahat, pag-apply, pagsasabuhay ng inyong salita. Lord, lagyan niyo yung bawat isa, Lord God, ng disiplina, starting today. Kung disiplinado na po bawat isa sa amin, lagyan niyo po sila ng bagong yugto ng disiplina. Take us to a new season, Lord God, of commitment. Take us to a new season, Lord God, na kung saan mayroon kayong mga bubuksan sa aming mga mata na hindi pa namin nakita kahit kailan. Lord God, na meron kayong ilalagay sa aming mga puso na impression na hindi pa namin na-realize kailanman. Hindi pa namin naintindihan noon. Pero ngayon dahil kami po, we are practicing habits of faith that will lead to godliness. Amaze us, Lord, by revelations. Lord, divine revelations in Jesus' name. Sa aming pananalangin, we declare, Lord God, answered prayers, Lord, sa pangalan ni Jesus. Answered prayers, Lord, in Jesus' name. As we give time, gaya po ninyo, Jesus. Lord, early in the morning, when it was still dark, you went to a solitary place to pray. Lord, we declare, Lord, answered prayers para sa bawat isa. At sa lahat, sa aming pagtaas ng kamay, Lord, mold us, Lord, mold us. Hubugin niyo po kami to Christ likeness. Hubugin niyo po kami, lalo pa. Nang lumabas po sa amin sa aming pagkatao, ang wangis ng inyong anak na si Jesus. So that, Lord God, what will come out of us is the image and likeness of your Son, Jesus Christ. Manifested through the fruits of the Holy Spirit. Lord God, manifested through the fruit of the Holy Spirit. Salamat po. Tinatanggap po namin. Sabi mo, tinatanggap ko po yan sa pangalan ni Jesus. Amen, 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 amen. Amen. Sige po, pangalan ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, practice ha. Practice. Ulitin mo sa katabi mo, tingin. Practice daw, practice. Practice tayo ngayon. Bago tayo magtapos, paano na bigay natin yung best natin kay Lord? Let
truth, God. And we will live in that, Lord God, that we are covered and under, Lord, your grace and your love. And Lord, just pour out the joy and love, Lord, everywhere we go, Lord God. We will manifest your glory, Lord. In Jesus' name we pray.